Pagkabuhay, ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking Ama ay patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang Ama, at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak, at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama, at maggilalas kayo kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, sa lahat ng masama, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi ng aking Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nitong mga nakalipas na araw, simula nung Lunes hanggang kahapon, Martes, si Jesus ay patuloy sa pagpapagaling ng mga may sakit. No? Naalala niyo pa? Nung Lunes, sino ang pinagaling ni Jesus? Yes, anak ng mataas na pinuno o masasabi nating anak ng kapitan ng Romano. Mataas na pinuno, pinagaling yung anak niya na naghihingalo o nag-aagaw buhay. Martes, kahapon, sino naman ang pinagaling ni Jesus? Yung may sakit na yan, no, yung paralyzed, no, yung paralitiko na sa nandun, nag-iintay na mailusong siya doon sa tubig sa Bethesda, di ba? Naalala niyo yon, di ba? Yung kinakalawkaw ng anghel at ang unang lulusong, siya ang gagaling. Nagpagaling si Jesus mula Lunes hanggang kahapon, patuloy sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ang lahat ng ito, parte ng kanyang misyon. Hindi naman tumigil si Jesus. Hindi tumitigil si Jesus. Kahit nga, araw ng pamamahinga, patuloy si Jesus. Kaya naman, ito ang dahilan. Ito ang nagiging dahilan ng paghatol sa Kanya. Hinuhusgahan si Jesus. Patuloy siya sa pagpapagaling, patuloy siya sa Kanyang misyon dahil ito ang plano at gusto ng Kanyang Ama. Ito ang Kanyang misyon. Sabi nga ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Ganyan yung Diyos, hindi tumitigil, patuloy, hindi humihinto, tuloy-tuloy sa paggawa. Kaya kung minsan pakiramdam mo na parang natulog na ang Diyos sa iyo, pakiramdam mo parang huminto na ang Diyos sa iyo, hindi. Hindi humihinto, hindi tumitigil ang Diyos, kasama yan. Kasama yung pinagdadaanan mo sa patuloy na paggawa ng Diyos. Sa patuloy na pagkilos ng Diyos, naiinip ka lang. Gusto mo kasi madalian, mabilisan. Hindi humihinto ang Diyos. Patuloy siyang kumikilos. Ngunit sa halip na ikatuwa ng mga Hudyo, ang pagkilos ni Jesus, lalo pa nila itong minasama. Ang katwiran nila, ang katwiran ng mga Pariseyo, bukod sa nagpapagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga, para sa kanila, paglabag sa batas yun. Ang katwiran nila, pinararatangan pa nila si Jesus na pinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. Pinapantay niya ang kanyang sarili sa Ama sa pagsasabing ang kanyang Ama ang Diyos. Diba? Parang ganon. Pinapantay niya kasi tatay niya ang Diyos. So ibig sabihin, siya din ay Diyos. Dahil dito, hindi nila mapaniwalaan si Jesus. Dahil sa kanyang mga sinasabi. At higit sa lahat, hindi nila mapatawad si Jesus. Dahil sa paniniwala ng mga Pariseyo na nilalabag ni Jesus ang batas. Narinig nyo? Paniniwala at pagpapatawad. Kailan nyo narinig yung mga salitang yan? Hello?
nung Lunes at kahapon. 'Di ba? Nung Lunes, no, paniniwala. Nung Kapitang Romano ang ating inaral. No? Tinuruan tayo kung anong paniniwala. Kahapon, tinuruan naman tayo kung ano ang pagpapatawad. No? Ito yung mga pinagnilayan natin. No? Tinuturuan tayo ni Jesus na maniwala at magpatawad para tayo ay magkaroon ng matuwid na hatol. Matuwid na hatol. Right judgment. Matuwid. Ito ang nais ipamulat ni Jesus sa mga Pariseo na sumisita sa Kanya. Anong sinisita sa Kanya? Yung sinasabi nilang paglabag ni Jesus sa batas. Ang pinamumulat niya, humatol ng matuwid. Dahil ang taong marunong humatol ng matuwid, makasusunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat walang ibang matuwid na hatol, kundi kung susundin natin ang kalooban ng Diyos. Kung susundin ang kalooban ng Diyos. Ang tao, kapag humahatol, lagi ayon sa kung ano ang tama at mali. Hindi po ba? O mali yan. Tama yan. Mali ito. Tama ito. Ganon tayo humatol, hindi po ba? Kaya ginagamit natin ang ating isip. Inaalam natin anong tama at anong mali. Mali ba yon? Hindi po. Hindi po. Kailangan naman talaga malaman ang tama at mali. Kaya nga may batas para makahatol tayo ng tama at mali. Pero si Jesus, iba kung humatol. Hindi lang kasama ang isip, kundi higit sa lahat kasama ang puso. Puso. Dahil si Jesus, paano humatol? Sabi sa ating unang pagbasa, parang isang ina na hindi kailanman lilimot sa kanyang anak. Sino po mga nanay dito? Taas niyang kamay. Di ba? Ang mga ina, nawawala ang tama at mali pagdating sa anak. Hello. 'Di ba? Ilang beses na kayong pinagloloko ng inyong mga anak, no? Ilang beses na kayong mga sinuway ng inyong mga anak. Kaya tama lang na parusahan sila. Tama lang na, kalimutan na. Pero hindi ganoon ang nanay eh. Kung humatol, pag nagutom pa rin ang anak, bigay pa din. Pag bumalik pa rin ang anak, tanggap pa din. At ang hirap maunawaan nun. Bakit? Kasi ang ina pag humatol, hindi lang sa tama at mali, kundi kung ano ang mabuti sa kanilang puso. Araw-araw tayong humaharap sa iba't ibang mga hamon tungkol sa paghatol. Tama ba to? Tama ba to? Ito bang gagawin ko? No, marami tayong ginagawang mga desisyon. At kung paano tayo hahatol, wag lang gamitin ang isip. Gamitin ang puso. Kaya nga dapat pinagdadasal ang lahat. Kinakalma muna, Lord, no? Tama ba ito? Pag nasagot kung tama o mali, sagutin mo naman, mabuti ba ito o masama? Kaya magandang ganun eh. Minsan tama naman yung hangarin natin. Tama naman yung gusto natin, pero mabuti ba ito para sa atin? Makakabuti ba ito o makakasama? Ito yung maganda pinamumulat sa atin, ang matuwid na hatol. Mahirap ito. Mahirap. Pero kahit mahirap, ito ay mabuti. Mabuti. Mga kapatid, walang iba pang pamantayan ng pagiging matuwid, kundi si Jesus. Si Jesus. Kaya naman, mali ang hatol ng mga Pariseo kay Jesus ay dahil hindi sila naniniwala at hindi nila mapatawad si Jesus. Bakit? Sa batas lang sila nakatingin kung humatol. Ang paghatol na matuwid,
ay walang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos gamit ang pag-ibig. Ang paghatol, hindi lang gamit ang isip, kundi higit sa lahat, gamit ang puso. Amen.